3 taon na raw na nakikinig sa radyo mismo ang dating sales lady sa isang mall na si Ma'am Jemely Torres. Good morning, Jemely. Good morning po, Ma'am DJ Chacha. Good morning po, Sir Ted, tsaka sa lahat po ng Anonymous. Magandang Happy umaga. Anonymous. Magandang umaga sa iyo, Jemely Magandang umaga Torres. Good morning. Tama sa radyo ka nakikinig, ano? Yes po, Ma'am. O, sige, bago natin pag-usapan ng tungkol sa iyong buhay-buhay, ano muna yung Bible verse na binigay sa atin kahapon ni Pastor Jeff? Ang Bible verse po ay Hebreo 4:12 po. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabilaang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Haba-haba. Yung bang binabasa mo, galing mismo doon sa sinulat mo or may Bible ka dyan sa harap? Nagbabasa rin po ako ng Bible, Ma'am. Oo. Base sa pagkaka-explain sa ating kahapon ni Pastor at sa araw-araw na pakikinig mo, ano ibig sabihin itong Bible verse na ito? Bali sa pagkakaintindi ko po, Ma'am, ang armor of the God, kumbaga yung salita po ng Diyos, yun po yung magiging sandata ng natin. Tama. Siya po yung magiging sandata sa lahat ng mga bad na pwedeng mangyari sa atin. Yan na yan yung sinasabi ni Pastor kahapon. Jemely, kinakabahan ka ba? Kalmahan mo lang, Ma'am Shi. Isipin mo. Hinga kang malalim. Hingang malalim. Inhale, exhale ka muna para mas naramdaman ko yung kaba mo dito. Nanginginig ka habang nagsasalita. Oo. Pasensya na po, Ma'am. Okay lang, wala pong problema. Sige. Oo. Isipin mo lang nagkikwentuhan ng magkumare. Parang ganun lang, ha? O sige. Jemely Torres, ito nga 3 anak mo, isang 15, 7 at isang 10 months. Yes, Ma'am. Nag-aaral na yung dalawa. Yes po, Ma'am. At yung mister mo, kasal kayo ni mister? Kasal po, Ma'am. Oo. Janitor ang trabaho ni mister. Yes po, Ma'am. Janitor po. Saan siya nagtatrabaho? Sa mall po. Doon kayo nagkakilala kasi dati kang sales lady. Hindi po. Ang nangyari po, ako po yung nagpasok sa kanya kasi yung pangalawa ko po kasi naging sakitin. Bali, ako na po yung nag-giveaway. Ako po yung nagpasok sa kanya sa trabaho. Tapos ako na po yung nag-resign para tutukan ko po yung mga anak ko. Kasi nagiging sakitin po kasi sila, Ma'am. Oo. Anong cause ng pagiging sakitin ng pangalawa? Bali, yung pangalawa po, simula nung maliit pa siya, buwan-buwan din po siya nagkakaroon ng pneumonia. Pero tapos nagne-negative po siya sa test ng mga TB. Na-detect na lang po na may TB siya, Ma'am. Yung nag-5 taon na po siya, lumabas po yung tapos tsaka lang po siya naggamot. At dahil nga doon, kaya nagdesisyon ka, natitigil ka sa pagtatrabaho. Opo, Ma'am. Para matutukan itong mga bata. Pero si Mr. Bago nag-janitor doon sa mall na pinagtatrabahuhan mo, anong trabaho niya dati? Gasoline boy po. So mas okay ang kita dito sa mall, kaya nagdesisyon Opo, kayo Ma'am. na doon na lang. Opo, So Ma'am. siya lang ang mag-isang naghahanap buhay para sa inyong lahat? Yes po, Ma'am. Siya lang po. Ito po bang tinitirhan ninyo ay nangungupahan po kayo dyan sa Malabon? Bali, pinahiram lang po to ng City Hall, Ma'am, kasi na-demolish po kami sa dati naming bahay. Bali, binigyan po kami ng pansamantala ng City Hall na matitiran Na po. pwedeng matuluyan. Hanggang kailan daw po kayo po pwedeng manirahan dyan? Wala pa pong sinasabi, Ma'am, pero inaasikaso pa raw po kung ililipat kami ng Gano'n na po kayo katagal na naninirahan dyan? Bali, 6 na taon na po kaming na-demolish. Bali, 6 na taon na rin po kami sa pansamantalang tinitira namin, Ma'am. Pero dun sa dati ninyong tinitira na dinemolish, dyan din po yun sa Malabon? Opo, Ma'am, opo. At kayo po ni Mister, pareho po ba kayong taga dyan sa Malabon? Opo, Ma'am, opo. Wala pong probinsya, dyan na mismo kayo lumaki pareho? Bali, ako lang po dito sa Maynila, Ma'am, sa Malabon. Tapos asawa ko po sa taga-Tarlac. Tas napadpad siya dyan? Opo, kasi po nagtrabaho po siya, Ma'am. So diyan kayo talaga nagkakilala kumbaga parang magkapit-bahay kayo ni Mister? Opo, nagkakilala kami kasi sa dyaryo lang po. Dyaryo? Opo. Paano po yun? Sa Bulgar po yung love match ni Roma Amor. Na parang textmate, ganon? Opo. Nag-post lang po ako, tapos isa po siya sa mga nagbabasa. So parang dun sa dyaryo, pinopost yung number, ganon? Opo. Tapos yung mister mo ang isa sa mga nag-message sa iyo? Opo, Ma'am. Anong taon yan, yung love match na sinasabi mo?
2010 po. Mga 2010 po. 2010. O sige. Ito po bang 2,000 piso na for sure kung lagi ka nakikinig sa amin, Apo, ma'am. kabisado mo na yan talaga yung galing sa ating Happy Anonymous. Saan nyo po planong dalhin ito? Sa pambibili ko po yan ng pausok, ma'am, tsaka ng mga vitamins. Pausok? May hika po yung anak ninyo, ano? Yung pangalawa, yung 7, yung Kasi may lagi TB. Opo, yung baby ko po kasi ma'am, 7 buwan na po, 7 beses na po nagkaka-pneumonia. Yung nga ang sabi kanina siya sa'yo, di ba? Yes, may pneumonia. Sabi sa'yo nitong si Gemily, mahina yung baga. Oh, yung nung 7 years kanyang, old din daw. nung Maging yung kanyang- bunso, ganun din, same situation sila nung pangalawa mo. Opo, bali yung bunso ko po, 3 beses nang na-confine sa Jose Reyes. Tapos 1 beses po na-confine sa hospital ng Malabon. Tapos na-confine po ulit sa sa San Lorenzo Ruiz po. Tapos ngayon po nasundan ulit po nakarambuan po nasundan po ulit ng pneumonia. Pero ginamot po siya ni Dr. Ellen Pino sa clinic niya. Oo. Tapos ngayon po, nagka-pneumonia na naman po siya. Minomonitor po siya ni Dr. Ellen Pino sa clinic niya po. Pinaturukan po siya ng anti-flu. Oo, sakit. Kasi nga yung bata, mahina yung baga din. Itong iyong, ang pinakamahina ang baga, itong bunso. Opo, Okay. sir. Okay, Ted. sige. Ganito. Oo. So, meron kang 2,000 piso galing ito kay Happy K, no? So, gantong ating usapan muna, ha, Gemily. Opo, sir. Papadala namin sa iyo itong 2,000 kamo. Pambibili mo ng nebulizer? Yung ano po, yung salbutamol po, Oo. ng pausok po. Meron ka na bang nebulizer? Meron po yung ano po, yung na-order ko po sa Shopee na 165. So, yung mismong ginagamit na makina, meron ka na nun? Opo, Sir Ted. Okay, sige. So, kumbaga, itong para sa yung ginagamit na gamot, mampausok, para Nebulizer malinghap nitong anak mo. Yun ang Nebules. Opo, Sir Ted. Sige, yun ang gagamitan mo. Okay? Opo, Sir Ted. Oo, Tsaka sige. mga vitamins din po, Sir Ted. Oo, itong mga anak mo. Naintindihan namin, ha? Naintindihan namin, Gemily. Itong anak mo ngayon, ang 15, anong grade na to? Ano po, grade 9 po. Yung 7, nag-aaral to? Opo, grade 2 po. Oh, grade 2 ngayon. Kumusta naman ang pag-aaral ng itong panganay mo? Si panganay ko po, okay naman po siya. Okay naman po yung pag-aaral niya, sir. Masipag naman po siya pumasok. Babae ito, Tapos lalaki? Yung lalaki po yung panganay ko, sir. Okay. Yung babae ko po, Hmm. masipag din po siya pumasok. Okay. Saka Sige. ano po, mabilis din po siya matuto dahil sa edad niya pong 9 years, 7 years old, Sige. mabilis na po siya magbasa ng English, siya marunong po siya mag-multiplication ng solving problem. Okay, very good. Sige. So, ganito muna, Gemily, ha? Hintayin namin ang iyong ipapadala sa amin na mga, alam mo na, yung mga patunay na sa iyong kwentong ito, pati yung bahay ninyo, gusto ko rin makita, pati itong iyong nebulizer, at gusto ko mismo Apo, makita sir. itong mga anak mo. Okay? Apo, Sir Ted. Nakikinig ka sa radyo, hindi ka nanonood sa TV. Sa radyo lang po kasi, Sir Ted, dahil hindi po kami mahilig mag-nood ng TV, Sir Ted. Oh, Sa sige. radyo Wala talaga. ka ring YouTube, wala ka ring mga data sa iyong cellphone o meron ka? Pag nakabukas lang po yung wifi ng tita ko, Sir Ted. Nakikigamit ka lang ng wifi. Opo. So, hindi ka nanonood sa amin. Nakikinig ka sa radyo. Opo, sa radyo po. As in radyo ang ginagamit mo, transistor? Opo, yung maliit pong radyo, Sir Ted. Kaya nga, pwede ko ba makita rin yon? Apo, Sir Ted. Okay, sige. Ha? Para, alam mo, lahat ng kwento mo, gusto kong makita ang patunay. Kasi ganito kami rito eh. Kapag nagkikwento ka sa amin, tinatangkilik namin yan, naniniwala kami sa iyo. Apo, Sir Ted. Pero mas maniniwala kami sa iyo kung makita namin ang lahat ng ito. Apo, Sir Ted. Sa ngayon, wala kaming may papangako kung hindi 2,000 na tingin ko naman malaking bagay na. Apo, Sir Ted, napakalaking tulong na po niya sa akin, Sir Ted. Amen. Matanong lang kita, ano ang inyong tanghalian ngayon? Wala pa po, Sir Ted, eh. Kasi alis po kami. Pupunta po kami ng schedule niya po ngayon sa pulmonology. Oo, so hindi mo alam kung saan kakakain. Hindi pa po. Kasi baka pumalig kami sa pulmonology, kaya alis po kami ng sige. maaga. Oo. Mamayang gabi, anong kakainin niyo? Baka bibili na lang po kami, Sir Ted, sa Lutong ulam. Opo. May bigas ba kayo ngayon sa bahay? Meron pa po, Sir Ted. Ilang kilo yung nandyan? Mga 5 pa po. Oo. Anong klaseng bigas yan? Di ko lang po alam, Sir Ted, sa tindahan po kasi nabibili. Oo. Magkano per kilo sa tindahan? 60 po.
60 pesos per kilo. Opo. Yan ba yung biyak-biyak ang butil? Parang may ano siya, Sir Ted, may puti, ganun. Oo. Yung nga, pero kinakailangan pilian mo muna bago mo isaing. Apo, Sir Ted. Kasi pag sinaing mo na hindi mo pipilian, malamang may mga bato-bato. Apo, Sir Ted. Okay, sige. So, Jemily, Apo, Sir Ted. ako'y natutuwa, kami natutuwa sa aming programa na makilala ikaw. Ay, salamat po, Sir Ted. Ako rin po, Sir Ted. Oo. At naniniwala ako na ito ang ating simula ng ating ugnayan. Okay? Salamat po, amen po. Salamat po. Amen. God bless you, Jemily. Abangan namin ang iyong mga patunay sa iyong kwento. Okay? Salamat. Sige, salamat na marami. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.